Paano kaya kung sabihin ko sa'yo na posibleng kumita ng halos kalahating milyon sa loob lang ng 2 buwan? At hindi lang yun, paano kung yun din yung paraan para makawala ka sa stress at burnout? Interesante, di ba? Halika, sisirin natin ang kwento sa likod ng mga numerong to. Ayan, 445,400 pesos. Yan mismo yung halaga. Para sa marami sa atin, malaking bagay na yan, 'di ba? Pang-change life na to. Pero ang totoong tanong, paano? Paano niya to nagawa in just 2 months? Kasi para talaga maintindihan natin yung tagumpay, kailangan nating balikan kung saan ba to nagsimula. Sino ba si Cristerlyn at ano yung pinagdaanan bago dumating itong malaking breakthrough? So, simulan natin sa umpisa. Section 1, ang pangarap ng isang manggagawa. Ito yung kwento na sigurado akong maraming makakarelate. Yung pangarap lang na umasenso, yung pangarap para sa pamilya. Tingnan niyo yung journey niya. Imagine, at 17 years old, service crew at cashier na siya. Tapos, ginawa niya yung ginagawa ng maraming Pilipino. Naging OFW para sa mas magandang buhay. At yung naipon niya, hindi niya tinulog, ipinuhunan niya sa iba't ibang negosyo. Grabe yung sipag, di ba? Talagang palaban. Dito na tayo sa next chapter. Section 2, puhunan, pagod at pigati. Kasi alam nyo, sa likod ng bawat investment, laging may kaakibat na pagod. At minsan, yung pagod na yon nauuwi sa frustration. Let's see kung bakit. Ito yung reality check. Bilang empleyado, 9,450 pesos a month. OFW, medyo umangat, 32,000 pesos. Pero tingnan mo yung mga negosyo niya. Sa farming, katumbas lang ng 111 pesos yung kita niya kada araw. Tapos 6 na buwan kang maghihintay kung swerteng hindi tamaan ng bagyo. Kahit yung laundry shop na kumikita ng 38,000 pesos a month, aabutin ka ng mahigit 3 taon bago mo mabawi yung puhunan mo. Ang tagal nang hihintayin mo para lang masabing kumikita ka na talaga. At ito pa, yung puhunan sa laundry, hindi biro. 1.5 million pesos. Isipin mo yun, ilalabas mo yung ganyang kalaking pera, tapos 3 taong kang magtitiaga para lang bumalik sa'yo. Grabe yung risk at yung stress na kasama niyan. At dito na humantong lahat. Sa mismong bibig niya nang galing. May pera, pero walang time. Oo, kumikita siya, pero anong kapalit? Walang oras sa sarili, sa pamilya. At ang pinakamasaklap, napapabayaan na yung kalusugan. Umabot siya sa punto na nasabi niyang, hindi worth it. Ramdam niyo yung pagod sa salitang yun, di ba? Pero alam niyo yung sinasabi nila na kapag feeling mo nasa dulo ka na, doon biglang may lilitaw na pinto. Dito napapasok yung turning point ng kwento niya, ang biglaang pagdating ng isang kakaibang oportunidad. At ang nakakatuwa, hindi niya to hinanap. Nagsimula lang sa isang simpleng kliyente na umarkila ng suit, nagkaroon sila ng kwentuhan tungkol sa vitamins, isang topic na very relevant, lalo na sa mga taong pagod at gustong alagaan ang sarili. Hanggang sa yung usapan tungkol sa health, biglang napunta sa negosyo. At doon na-introduce sa kanya ang iFern. At yan mismo yung naramdaman niya. Para bang tadhana. Sabi niya, hindi ko hinanap ang iFern. Ang iFern ang nakakita sa akin. Minsan pala, yung sagot sa mga problema mo, kakatok na lang bigla sa'yo. Okay, so ito yung part na medyo mind-blowing. Paano ka papasok sa isang malaking business opportunity kung ubos na yung lakas mo at pagod ka nang maglabas ng pera? Well, dito papasok yung isang napakatalinong diskarte. 400,000 pesos. Yan yung halaga ng package. Isang malaking halaga, di ba? Siguro iniisip nyo, saan na naman siya kukuha ng ganyang kalaking cash, lalo na't pagod na siya sa mga naunang negosyo. At eto yung twist, hindi siya naglabas ng cash. Ang ginamit niya, ang kanyang credit card. Oo, yung card na nasa wallet lang ng marami sa atin na madalas iniisip nating para lang sa gastos. Hindi natin alam, pwede pala siyang maging tool para sa pag-asenso. Sabi niya mismo, as in zero cash out. Walang ni isang kusing na lumabas sa bulsa niya. Ginawa niyang puhunan yung credit na pinagkatiwala sa kanya ng bangko. Isang napakatalinong financial move. So, ano lang ang nangyari? Anong naging resulta ng matapang at matalinong desisyon na yon? Eto na yung climax, yung breakthrough na nagbigay sa kanya ng totoong ginhawa. At hindi to kwento lang, ito yung mga resibo, mga certificates na nagpapatunay na isa siya sa mga top distributor. May ebidensya, may pruweba. Sa unang buwan pa lang niya, October,
Boom! Kumita siya ng 235,800 peso! Teka, isipin nyo, yung pinagsama-samang kita niya sa mga dati niyang negosyo, parang kikitain lang niya dito sa isang buwan. At hindi lang yan, one-time luck. Pagsapit ng November, kumita ulit siya ng 200,000 at 600 peso. Tuloy-tuloy, consistent yung resultado. At dito natin makikita yung nakakalulang pagkakaiba. Yung 1.5 million pesos sa laundry, mahigit 3 taon bago mabawi. Dito, yung 400,000 pesos na puhunan niya sa credit card, halos bawi na sa loob lang ng 2 buwan. Sobrang bilis ng balik. Yung ginhawa, naramdaman niya agad. Dahil dito, ang dami niyang natutunan. Na-realize nga na ang partnership pala ang pinakamagandang business model, na posible pala talaga yung time freedom na pinapangarap ng lahat. Na sa wakas, may isang sistema kung saan bawat sipag at pagod mo kinikilala at may katumbas. At higit sa lahat, hindi lang tutungkol sa pera, may mas malalim na purpose. We change lives. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to. Ang kwento ni Chris Starlin nagpapatunay lang na minsan yung sagot sa problema natin sa pera, sa oras at sa pagod hawak na pala natin, nasa loob lang ng wallet natin. Ang tanong na lang, kung ang susi sa breakthrough mo ay nandyan na, kailan mo ito balak gamitin?